Kung hindi, ang tinitingnan lang natin dito ay respeto at may nagawa tayo sa ating bayan. Yun lang yun. Wala iba tayong pangarap. Hindi tayo nangarap na yumaman. Hindi tayo nangarap na magkapera. Lalo na yung mga edad 50 or 60 years old, based doon sa mga scientists or opinion or mga economic advisor. Once you reach 60 years old, never ka na mag-ambisyon ng pangkabuhayan. Never. So, tinanong ko rin sa sarili ko yan. Kailangan pa ba o hindi? Now, kung nahuli ka sa development, ito sagot ko, opinion ko na ito, nahuli ka sa development, kailangan mo. Kailangan mo yun. Kasi nga, nahuli ka sa pag-develop, wala ka na pundar, Pero ang tanong ko rin ngayon sa inyo, paano kung namatay ka bukas? Nag-enjoy ka ba? Hindi. Di ba? Hindi ka nag-enjoy. So, tama rin yung mga analysis ng mga economic science o scientist, Dahil, tama nga naman. Kasi, once you reach 60 years old, hindi na natin alam ang bukas. Now, may pangarap tayo, umabot tayo ng 90 years old, 100 years old. Isip lang natin yon. Siguro, sabi nga ni classmate ko, Rodrigo Torno, exercise. Tama yon. Dalawa kasi ang ingatan natin o gagawin natin. Exercise at saka yung intake natin, kinakain natin. So, yan ang dalawang lagi natin pag-iingatan. Lagi natin nasa isip. At saka siyempre, stress, stress, siyempre, normal yan, Stress, normal yan. Isa rin yan nagpapabagsak ng ating katawan. Tulad ng mga nakaraang mga buwan. Stress na stress tayo dahil gusto natin na mabago ang Pilipinas. Ngunit, ang taong bayan ay hindi pa handa. Kami, handa. Pero ang taong bayan, hindi handa. So, wala tayong magagawa, di ba? Wala tayong magagawa. Alangan naman dalawa lang kami ni Captain Dado sumuwag dyan sa mga gahaman sa posisyon. Hindi. Tayong Pilipino. Kaya nga, nagbubuo tayo ng Filipino Guerrilla Forces para hadlangan natin lahat ng mga tiwali, mga abuso, mga kamalian nangyayari sa ating kapaligiran. And that is the initiative of Filipino Guerrilla Forces. So, mga kaibigan, balik tayo uli. Kasi marami sa atin o iilan sa atin hindi naiintindihan ang mga layunin natin. Sumali kayo sa FGF, pero ang kabuuan ng ating gagawin ay hindi natin naiintindihan, Pero maraming commanders. Commanders ng international na ating G4 na si Commander Sipas Yukon na matindi ang kanyang pangarap para sa sambayan ng Pilipino. True Filipino Guerrilla Forces. Matindi ang pangarap niya. So, paano ako ngayon aatras? Kung ang nasa baba ay matindi ang mga pangarap nila, paano ako aatras? So, dapat, kaya nga minsan ang aking mga title is Strong Filipino Guerrilla Force, pinalakas na Filipino Guerrilla Forces.
ang ating Mindanao Commander na siya may hawak ng buong Mindanao, si Attorney Sansan Blue Bernabe, na matindi rin ang kanyang pangarap sa Mindanao. Anong pangarap sa Mindanao ay kami lang muna ang nakakalam doon. Pero kung kinakailangan, gagawin natin. Ano ba ang kakayahan ng isang abogado at ng isang retired general? So malawak na rin 'yun, di ba? Kung ang pinag-usapan natin ang galing, ang talino, dapat naging secretary ka, naging kabinete ka, naging chief staff ka, naging general ka. Hindi 'yun ang basihan, mga kaibigan. Hindi 'yan ang basihan natin. Marami tayong kasama na rating na lang tuktok ng kanilang mga pangarap. Pero nandoon lang, then pababa na siya. So, ibig sabihin, hanggang sa serbisyo lang pala ang pangarap natin. Pero hindi ko ina-underestimate yan, kasi yun lang ang pangarap nila. Mayroon kasing nag-retired na they enjoy their remaining life sa society. So, no question ako doon. Pero, yung mga may taong may pangarap niya na walang hinihintay na kapalit, yan ay Filipino Guerrilla Forces. Kaya, reminder ko sa lahat ng miyembro ng Filipino Guerrilla Forces, do not expect for the kapalit. You expect kung ano ang magawa mo sa ating mga kababayan, sa ating bayan. Yun ang in-speak natin so that hindi tayo mabibigo. Kasi kung mayroon tayong ini-expect na hindi nangyari, may kabiguan tayo, mayroon tayong sisiyan, di ba? So, pinaalala ko lang na tayong Filipino Guerrilla Forces, ang pangarap natin ay makatulong sa ating bansa. Walang hinahangad na kapalit, kung hindi serbisyo. Sabi ko nga, balik ko ulit. Once you reach the age of 60 years old, base sa mga nababasa ko sa libro, parang minsan hindi ako naniniwala, pero minsan naniniwala ako. Kaya nga ang aking classification doon, dalawang classification ko. Una, maaaring na-rate ka sa development, so kailangan mo talaga magkapera. Pero kung bata ka pa lang, nag-isip ka na ng kinabukasan ng iyong pamilya, ng iyong mga apo, hindi. Ang kuwalan talaga is anak lang, di ba? Dahil yung apo, bahala na yung mga magulang nila. Pero may mga lolo o lola na ang pangarap nila hanggang sa apo. Tulad ko rin yun. Iniisip ko yun. Okay. Dahil ako, hindi naman ako nagpayaman nung ako'y nasa serbisyo. Ang aking inaasahan lang ay sweldo. Wala rin akong sideline. So kung ano ang narating ng aking ibinigay ng taong bayan dahil sa aking pagsiservisyo noon, ay sa akin ay sapat na yun. Now, in my age of 65, hindi na ako nangarap ng paano magkapera, paano yumaan. Hindi na nun. Bahala na yung anak ko doon. At least, mawala akong bigla. Sinisigurado ko, mayroon silang pagsisimulan. Mayroon silang pagsisimulan. At nakasimula na sila. Yung aking bunso na lang ang aking tinitingnan. Kung bunso na lang tututukan ko, ay sobra-sobra na para sa amin yon. Makapag-enjoy na kami nun.
Kaya hindi na ako nangangarap na yumaman. Kung may darating, yan ay bigay ng Panginoon. Kaya, kung iniisip natin na corruption, hindi tayo politician. Kaya nga minsan ayaw ko pumasok sa politika. Kasi nga, pag pumasok ka sa politika, sumakay ka sa agos, tulad ni Marcolita, ni Senador-elect Marcolita. Ang pangarap niya ay para sa taong bayan. Hindi na paano magkapera. Yun ang tunay na Pilipino. Ako naman, hindi ako mayaman. Naghihirap kami. Pero hindi na, as in mahirap talaga nung nung ako'y kabataan, maniwala kayo sa hindi, at alam ko, naniniwala lang kayo. Mais ang aming kanin. Tuyo at saka, hindi pa yung margarine noon Puriko, kung alam yung Puriko. Puriko versus toyo. Masaya na kami. Tapos may talbos ng kangkong or kamuti tops. Masaya na kami, di ba? So, mga kababayan, pinapaliwanag ko ano ba ang layunin ng Filipino Guerrilla Forces. Sumali tayo dito para magtatag. Pero ibig sabihin, ang Filipino Guerrilla Forces, habang may Pilipinas, may Filipino Guerrilla Forces. Tandaan nyo yan. Kaya sinasabi ko sa bunso ko, ngayon pa lang anak, obserbahan mo na ako. Ano ang karakas o ano aking mga pangarap at aking mga ginagawa. Ay tingnan mo. Tapos biniro ko siya. Ikaw ang papalit sa akin. Biniro ko lang yun Anong alam ko dyan? Kaya nga ngayon pa lang, isipin mo. Pero sabi ko nga, para sa kalaman ng lahat, mayroon tayong anong tawag nun? Successor. Mayroon tayong ginawang successor. Nandiyan pa yung successor. Kaya lang hindi ko pa naayos kasi nga mayroong mga naglaylo. So ayusin natin ang successor. Kinakailangan ng successor. Kasi baka biglang mawala ako. Biglang mawala yung iba. Magkakaproblema tayo sa kung sino ang ma-appoint na Supremo. Actually, the previous successor na ginawa ko nun, pangatlo ako pangatlo ako. Pero walang choice. Walang sumunod. Hindi ko na lang banggitin yung dalawa, Dahil, pero ngayon, because of that movement namin sa Filipino Guerrilla Forces, na-awardan siya ng World Achievement. Di ba? Isa na yung nakatulong doon ng Filipino Guerrilla Forces. Biruin mo, makatanggap ka ng World Achievement. Ibig sabihin, dahil sa mga ginagawa mo, nakita ng buong mundo na organization. Sabi ko, congratulations, sir. Dahil yun, kung sino man yun, sabihin ko lang, si General Simoy. Dahil nakikita ko naman siya. Siya, the most senior among the Cavalier ngayon na nagpapakita ng showing of his eagerness to facilitate for peace. Yun ang ginagawa niya. Siya yun, the most senior of the Cavalier. Wala akong ibang nakita. Kung mayroon mang senior, position ang pinag-uusapan dun Iba yun. Siya, wala siyang position kung hindi as civil society organizer. Yun. Ibig sabihin,
Kusa mo lang, kusa. Ano? Kusa mo lang yun. Ngayon, malaking challenge sa akin. Balik ako ulit doon sa sinasabi ko na yung international commander natin na si Pasyukon na ating logistic officer national. Matindi ang pangarap niya sa Pilipinas through Filipino Guerrilla Forces. So, paano ako ngayon maka-withdraw? Minsan pumapasok sa isip ko na ano kaya I will enjoy my remaining life for my retirement. E paano? Nandyan sa baba ko ngayon, sila ngayon ang nagpupursige na ituloy. Kaya nga nilagay ko, strong FGM. Okay. Si Atty. Bernabe, our legal officer, ng aking legal head ng legal ng FGF. Nakalagay doon, FGF Legal Division. Sabi nga ni General Bernabe, Sir, parang bumalik tayo pagka-servisyo nito. Sabi sa akin, natawa na lang ako kasi FGF Legal Division. Na-assign na siya sa Legal Division ng Aguinaldo eh. Natawa rin ako. Oo nga, no? So, ang head doon ay si Attorney General Benedict Jose na mista ni Supremo ni PME 83. Then, si Attorney General Berhel Reyes Garcia. Then, Attorney Ladin Yakat, isang sibilyan na nagtatrabaho sa government. Ang asawa niya ay nasa Supreme Court. Attorney na to be negotiated ko pa. Pero alam ko, papayag siya. Mamaya i-discuss ko yung anong objective niya sa akin. Attorney Melchor Magdamo, the international lawyer and our lawyer of United People's Initiative. So, ang bibigat ng mga natin, mga legal advisor natin. So, sila yon. May mga sa legal governance naman natin, nandyan si General Simoy, General Kita. Ngayon yung mga naka-maintain sa atin. At si Cavalier ititirin Cardos. Mayroon pa isa, nakalimutan kong pangalan, na nagbo-volunteer. So, marami ang gustong sumanib sa Filipino Guerrilla Forces. Dahil ang layunin natin, mga kaibigan, ang layunin natin para sa bayan, wala tayong minimiti na pera. Kasi nga, tayong mga senior, sabi ko nga, balik ulit tayo kasi kaya nga sabi ko nga, yung aking topic ngayon, general observation, o general issues ang ating pag-uusapan. Now, we must focus on the Filipino Guerrilla Forces. Na, sabi ko nga, pagdating ng 60 years old, hindi na dapat tayo mangarap yumaman. Hindi na tayo mangarap kung anong business. Pangarapin natin kung ano ang magawa natin sa ating kababayan because that is remembering pag ikaw ay biglang nawala. Paano kung remembering na you are a corrupt people? Di ba nakakaya? Sino ang nakakaya dyan? Yung pamilya. Yung anak na naiwan. Di ba? Yung anak ang nakakaya. They are not proud of you. Pero,
Kasalanan niyo yun. Alam niyo na corrupt yung inyong mahal sa buhay, hindi niyo pinagsabihan. So, kasalanan niyo rin yan. Di ba? Kasalanan niyo rin. Kaya nga ako, hindi ako nangarap na ano ang kapalit dito. Ang pangarap rito, may stress. So be it. Kasi nga, mula pa bata ako. Sabi nga, biro mo, since 13 years old, below palaboy-laboy ako sa Nor-Upi, Maguindanao. Tawagin ako, Bukay. Igib mo nga ako, Bukay. Ipaglampaso mo nga ako. Uso pa kasi lampaso nun eh. Bibigyan ako ng 10 centavos. Tuwang-tuwa na si Bukay. 10 centavos? Anong gamit ng 10 centavos? Pero ang coke yata, nasa 10 centavos rin yata ang coke nun, ang soft drink. O pang soft drinks lang talaga. Yung ibibigay sa akin. So meaning, ngayon, magkano man soft drinks? 15 pesos? So yun lang. 50 pesos. Tuwang-tuwa na si Bukay. So ganun ang buhay ko noon. Pero kahit papaano, nangarap rin at binigay rin ng Panginoon. Pero hindi para yumaman. Para makapagserbisyo sa taong bayan at sa ating bayan. Aanin ko ang kayamanan kung kawalang hiyaan naman na yumaman ka. Tulad mga nandito ngayon sa present government. Mga demonyo sila, di ba? Demonyo. Magnanakaw. Grabe kayo. Nakakayanan nyo. Pinapakain nyo sa anak ninyo na nakaw. Nagyayabang mga anak. Grabe. Grabe ang pag-iisip ng mga kasama natin. It's because of politics. It's because of ambition. Bakit hindi kayo mag-ambition? Through the people. Yes, through the people. Kasi nanalo ko sa eleksyon eh. Pero ginamitan lang yan ng pera eh. Si Marcos nanalo. It's because of Inday Sara. Pero kung hindi niya nakatandem, talo siya ni Lina Robredo. Iyon ang katotohanan, mga kaibigan. Ha? Yan ang katotohanan. Ngayon, pag gumasa, gago. I'm sorry for my word, ano? Kasi nakaka-high blood talaga eh. Nakaka-high blood talaga. Balik tayo sa Philippine Guerrilla Forces. Kasi nga, para maintindihan ng kasama natin, ano ba ang mithi ng Filipino Guerrilla Forces? Marami kasi hindi nakaintindi. Marami kasi na sasali lang ganito. Marami rin kasi na, sa totoo lang, bilang isang commander, medyo suko sila. Meron nga isang retired general, ang tanong sa akin, senior ako kasi sa kanya. Sabi niya, pero mag-organize ako, sir. Sabi niya, oo, kasi commander ka eh. Lalo niya, nag-isip siya, mahirap mag-organize, mahirap mag-organize. Lalo na kung commander ka, regional commander ka. Lahat, basta commander ka, mahirap mag-organize. Pero kung staff, ay madali lang, staff ka na kagad, appointed ka na eh. Monitoring ka na lang eh. Kaya napakahirap mag-organize. Baka akala nyo mga kaibigan. Hindi naman tayo tulad ng mason, ng mga eagles. Iba yun eh. Perang, mga karami membro na may pera. May pera membro nun. Tapos, yung iba, nag-iipon ng pera para lang makasabili doon sa prestige organization. Pero may mga layunin rin sila. Katulad ng guardian. Gamitan ng pera doon eh. Yung iba nga, binababa ang amount para lang dumami sila. Ay, mura na yan eh. Parang, tawaran, no? Dito sa Filipino Guerrilla Forces,
ay, ang pangarap dito ay para makatulong sa bayan natin. Ha? Makatulong sa bayan natin. Yun yung point dito. Ulitin ko sa mga bagong dating, organize lang tayo ng organize. Kasi nga, once naramdaman na you are well organized, maramdaman mo rin ang respeto ng tao sa iyo, especially in the government. Kasi nga, may organization. Like what? Sa akin. It because of you. Kayo. Kaya ako naging ganito. Nakukuha ko ng respeto ng mga kilalang tao. It because of our Filipino guerrilla forces. Same with you. Kung ma-organize ninyo, ang respeto na sa inyo. Like what? General Bernabe. Respetado siya ng pulis at saka sundalo doon. Sabi nga ng isang pulis, "Sir, mas marami yata ang tao mo kaysa akin." Regional commander yun, Regional commander ng pulis. "Sir, mas marami yata ang tao mo kaysa akin, At saka armado, mas marami armas na yun kaysa amin." Tingnan nyo. Nakuha na kagad ng Philippine National Police. So, untouchable siya. Diba? So, ganun ang pangarap natin. Pero pangarap natin na makatulong sa bayan. Okay. Si Professor Nel Gaspare ng Bisaya, commander na isa. Commander at saka mayroon siyang hawak na dalawang affiliated na hawak niya, na pinag-isa niya. Ang Sultanate of Sulu under his supervision. Ang Daguhoy Organization under his supervision. So, mabigat rin yung kanyang hinahawakan. Ang Northern Luzon Command sa pamumuno through Johnny Capulong, lumalakas ang Northern Luzon, covering of 4 regions, 1, 2, 3, and CAR. Now, still recovering ang Southern Luzon and National Capital Region. Dahil hinakot nung nagsamantala. Okay. Pero, before I continue, basahin ko lang muna ang mga dapat basahin. Oy, Commander Abdul Malik, Abdul Lakar. Nakauwi ka na sa Mindanao, Abdul. At kung nasa Mindanao ka na, tawagan mo ako para mag-usap tayo, para endorse kita kay General Bernabe. Ima Lamsing Pedrita. Uy, kamusta ka mo, Mrs. Pedrita? Kamusta si Bakit, ang imo asawa? Evelyn Disa Munsumuto is watching. Mary Jane Molero is watching. Okay. And my classmate, kamusta? Maribik Lumawig, my classmate in high school. Our valedictorian. Okay, Omar Channel. Oy, manood kayo sa channel ni Omar Channel. Garapalan na ang korupsyon ngayon, sir. No, yes, tuloy-tuloy nila yan. Watching from Saudi Arabia, si Omar. Panoorin nyo si Omar. Oy, Jose Benito said hi. Omar Channel, ware po, sir. Ay, ware ka rin pala. Diin ka sa summer. Adelina Yumantay, number 2, hi. Jose Benito, kamusta ka? Victoria Perulino, sir, sino ang commander ng NCR? Ang commander ng NCR, pinahawak ko muna kay Commander Belinda. Baka pag may kunika kay Belinda Sisi. Or tawagan mo ako, mag-usap tayo. Alin ba, tawagan mo sa number o sa aking account? Ang account ko, Mitran BS. Sa Mitran BS, ang kasama ko doon ay yung anak ko. Sa Commander Bukay, is Mitran.
ang asawa ko, ang kasama ko sa picture profile, or my number 0985-5965-419. I repeat, 0959-65-419. Tawagan mo ako, Victorious Pirulino. Alan Silverio, tama po, dapat kumilos na yung mga katulad ninyo dahil sobra na nangyari sa ating bansa. Lahat na kinulipat nila. Yes, tama ka, Alan Silverio. Pero magtulungan tayo, hindi namin kaya yan na mag-isa lang. Wilfredo Lafitan, dahil sa mga Duterte ay nakabalik ang mga Marcoses. Yes, of course. Pero pag pinahabaan ko naman diskusyon ko dito, hahaba tayo ng kwento, ano. So anyway, saka natin pag-usapan yan, talaga sa totoo lang. Wala talagang utang na loob ang Marcos. It because of Duterte, bumango uli ang pilidong Marcos. Binangga nila ang mga dilawan. Lahat-lahat na eh. It because of Duterte. Nagalit ang dilawan sa Duterte. Nagalit ang taong bayan. It because of Duterte. Dahil ipinasok si Marcos. Ngayon, anong kapalit nila? Mga ayaw ko na nga masalita. Wala na naman ako nito eh. Victorious Perolino, number 2. Iyan ang kapalaran ni Marcos Jr. maging presidente. Kasalanan natin yan. Kasalanan ko. Pero, wala tayo magawa. Yun ang paniniwala natin. Ano? Okay. Henry Pirelda said hi. Solomon Dicano. Well, hindi ko maintindihan ka, Solomon Dicano. Ayusin mo para hindi ka ma-delete. Aba, iba ka. NP ka ba tayo? Okay bagong pasok ka lang aba. Ha? Bakit? Hindi mo ba alam na aba? Aba, iba ka. O yun title niya. Fake account ito eh. Fake account. Okay. Hindi mo ba alam na ang isa sa mga major na dapat natin gawin, kalabanin ang NPA. Ha? Ang una kong talagang focus is anti-corruption and anti-communism. Manood ka na lang sa ibang vlog ko para ma-educate ka na fake account. Renato Prieto, hindi ko alam yung sinasabi mo, Renato. Said hi. Leo Gamora, nganong dili man maluwas ang ginsuyan ka sa may mga troll naman. Meridian Loreo, iba. Bob Scholl, Amorao, watching. Gigi Lucaya, afternoon po dyan sa iyo, Idol Sir Bukay, Sir Mitan. I'm watching from Tacloban City. O, kamusta ka mo dila? Ang akong lahi, tikang sa Haro Liti. Teresita Otibar, oy, kamusta ka, Teresita Otibar? Kamusta? Ang hirap basahin nito. Ima Lamsi, napanood na, Abdullah. Okay, si Silap, Maribig Lumawig, ang aking classmate. Okay, mga kaibigan, oy, Leo Gumura. Okay, kamusta? Yun lang siguro ang ating pag-usapan, mga kaibigan. So, sa Filipino Guerrilla Forces, tuloy lang tayo pagbuo kasi darating ang panahon, lalakas tayo at makuha natin respeto. Pag malakas na tayo, ayusin natin ang mga problema sa barangay, kasama na yung peace and order,
kasama na ang NPA, ano. Pero sa ngayon, hindi pa natin magawa habang hindi natin hindi pa tayo well organized in every areas, ano. Ang national level medyo na-organize na. Ang Northern Luzon ganun din, Bisaya at saka Mindanao, but we need to focus talaga sa organization pa. Kasi nga hindi pa tayo nakakaabot ng barangay organization. So kailangan natin sa barangay kahit man lang tayo maka 10% na na-organize the whole 42,000 barangay, masasabi na natin na we are now effective Filipino guerrilla forces. Purisima Concepcion Moran, everyday watching from Hong Kong, sir. God bless po. Salamat, Purisima. So, ano ba ang issue ngayon? Ang issue natin ngayon? Focus tayo ngayon sa issue. Kanina sa Filipino Guerrilla Force na tuloy-tuloy lang tayo at lumalakas tayo. Okay. Ano bang issue ngayon tungkol sa impeachment? Sa impeachment talaga, that is a political issue lang talaga. Sabi nga ng iba na mga nababasa ko, nakapokus sila sa million of pesos but they are not focused on billions. Kasi nga, million lang yung sinasabi lang kasalanan ni Inday Sara. Pero, yung billions of pesos na nawawala, hindi na imbestigahan. It's unfair. Or, dinideceive niya ang kaisipan ng taong bayan na ang Sara, ang walang iya, ang kurap, ang Marcos malinis. Pero doon lang yan sa mga bulag at bingi. I'm sorry for the word, mga kaibigan, na mga kasama ko sa mga dati kong kasama na kasatutulang medyo umiilag sila sa akin dahil nga matindi ang birada ko sa administration. Kasi nga sa totoo lang, kasi kung malumanay tayo magsalita against the government, hindi tayo papansinin. Tingnan mo si Atty. Respicio. Tingnan mo si Atty. Respicio dahil very vocal ang kanyang tirada kay George Garcia. Nakaupo siya. Paano kung malumanay lang? Tatawanan lang siya ni Garcia. Katulad ni Atty. Garcia, yung member sa legal namin, ng FGN, na kamag-anak yata dahil para silang Garcia. Ini-ignore. Kaya nga, magkaisa tayo para lumakas tayo. Ano? So, mayroon nga pala akong gusto iparating sa lahat ng Filipino Guerrilla Forces. Darating ang panahon, tandaan nyo mga FGF, ma-meet nyo yung gusto kong mangyari. You will be a mayor. Magiging mayor kayo as a virtual mayor. So, ano yung explanation ng virtual mayor? I-research niyo. Pero saka natin pag-uusapan yan after na meet niyo ang you are well organized in one municipality, magkakaroon tayo ng virtual mayor, And that training, education, we will discuss by Attorney Mel Magdamo. Siya magdi-discuss paano kayo maging mayor sa isang area. Now, once mayroon kayong 200,000 to 300,000 members, 200 to 300,000, 200 to 300 members, ay pwede na kayo magiging virtual mayor. Tandaan niyo yan. Paano yun? Saka natin i-discuss. Kaya, i-inform niyo ako, mayroong kayong 300 members, 200 to 300 members sa inyong municipality, pag-uusapan natin. Pag-uusapan natin. Para magiging mayor ka, and that's in accordance to law na hindi natin nagagamit yan. Ngayon palang magagamit ng Filipino Guerrilla Forces. Tandaan nyo yan, I-disseminate natin, mga Filipino Guerrilla Forces, i-disseminate natin na yung lecture na yan mangyayari. So, pakinggan nyo yan.
Kami ang Okay, Ferdinand de los Reyes, salot, Colonel Bukay, Sir Mitran John, tuloy ang laban para sa bayan at mamamayan. Mabuhay ang Filipino Guerrilla Force. Salamat, Ferdinand de los Reyes. Okay, tuloy lang tayo. Basta sabi ko nga, pag mayroon kayo 200 to 300 members in one municipality, mag-uusap tayo and you will be a leader in accordance to law. Okay? Sa sunod natin, ipapaliwanag yan. Maraming salamat. Bye-bye sa inyong lahat. Sa hirap, sa gutom, kami ay matibay. Katarungan, kalayaan, aming tagumpay. Kahit saan, kami ay tatawag ng panibagong